S-Pass versus Employment Pass? Sino talaga ang qualified sa alin? Ang agad na numero. S-Pass o Employment Pass, hindi sila pareho. At ang pag-qualify sa maling isa ay nag-aaksaya ng oras ng pera mo at ng employer mo. Ang minimum salary lang ay may 2,450 SGD na pagkakaiba sa dalawa. Ito ang eksakto kung sino ang qualified sa alin at ano talaga ang naghihiwalay sa kanila. Ito ang OFW Gabay, totoong impormasyon para sa mga OFW at walang paligoy-ligoy. Ang mga salary threshold. Ngayong 2026, ang minimum qualifying salary ng S-Pass ay 3,150 SGD bawat buwan para sa karamihang sektor at 3,650 SGD para sa financial services. Ang minimum ng Employment Pass ay 5,600 SGD bawat buwan para sa karamihang sektor. Pareho itong tumataas depende sa edad. Ang mas matandang applicant ay kailangan kumita ng mas malaki kaysa sa basehang numero para maging qualified. Para kanino ang bawat pass? Ang S-Pass ay ginawa para sa mid-skilled roles, technicians, supervisors, at specialists. Ang diploma o relevant na technical qualification na may karanasan ay karaniwang sapat na. Ang Employment Pass ay ginawa para sa professional, managerial, at executive roles, at karaniwang umaasa ng recognized university degree o malakas na specialized experience. Ang sahod at qualifications ay kalahati lang ng kwento. May nakatagong requirement na mas maraming S-Pass at EP applicant ang nadadapa kaysa sa inaakala ng karamihan. At wala itong kinalaman sa kung magkano ang kinikita mo. Quota, levy at compass. Ang mga S-Pass holder ay napapailalim sa quota. Limitado lang ang porsyento ng S-Pass workers na pwedeng kunin ng employer mo relative sa kanilang total workforce. At isang buwan ng levy na dapat bayaran ng employer mo para sa bawat S-Pass holder. Kung naabot na ng employer mo ang quota nila, hindi maaaprubahan ang application mo kahit gaano ka pa ka-qualified. Ang Employment Pass ay walang quota o levy. Pero kailangang makapasa ang bawat EP applicant sa Compass, isang points-based scoring system. Ang scoring system equal sistema ng pagpuntos. Kailangan mo ng kahit 40 sa 100 puntos batay sa salary, competitiveness, qualifications, at nationality diversity ng kumpanya. Ang pagtugon sa minimum salary ay hindi otomatikong nangangahulugang papasa ka sa Compass. Pag-sponsor ng pamilya. Ang numerong mahalaga, mamaya. Pareho ang dalawang pass ay nagbibigay daan sa eventual na pag-sponsor ng pamilya. Pero kailangan lang na ang peak salary mo ay umaabot ng 6,000 SGD bawat buwan. Mas mataas ng malaki kaysa sa parehong basehang minimum. Ang isang numerong ito ang nagdedetermina kung kaya mong dalhin ang asawa at mga anak mo sa Singapore. Kaya isama ito sa anumang long-term na plano. Alin ang dapat mong targetin? Kung ang qualifications mo ay diploma kasama ang relevant na karanasan at ang inaalok mong sahod ay nasa 3,000 hanggang 5,000 range, malamang ay S-Pass ang nakatakda sa iyo. Kung mayroon kang university degree at ang role ay professional, managerial o executive na may sahod na higit sa 5,600 SGD, layunin mo ang Employment Pass. Kausapin mo ng diretso ang employer mo kung anong pass ang balak nilang i-apply bago tumanggap ng kahit anong offer. Ang pagkaalam kung anong pass ka talaga qualified bago ka tumanggap ng job offer ay nakakatipid sa iyo ng linggo-linggong kalituhan at pumipigil sa employer mo na mag-apply ng maling pass.
Mag-subscribe sa OFW Gabay. Sa susunod na video, pwede ka bang magdala ng pamilya sa Singapore gamit ang S-Pass? Ang totoong mga patakaran at dependents.